Good afternoon guys. Today is Monday. Andito na tayo ngayon sa Innisfil Yard, sa Kelsey Yard. Ayan. So dumating tayo around 6:55 PM. So ngayon lang tayo dumating, gabi na pero mataas pa yung sikat ng araw. So tinawagan tayo ng dispatch at advice sa atin ay putulin itong load natin dito at city driver na magde-deliver ng load natin. So itong truck natin naka-appointment bukas para servisan itong traktor. Then puputulin natin to. So papakita ko sa inyo guys kasi ang trailer namin dito paiba-iba. Iba rin pala ang sistema ng pag drop ng trailer sa Contrans. Ayun, Contrans yan, roll tarp na yan, roll tight. So yun sa amin, iba rin ang proseso kasi sa trailer na Contrans kailangan i-apply mo muna yung trailer parking brake nya bago mo i-release yung hangin. Dito naman sa trailer ng Kelsey, kailangan i-release mo muna yung hangin bago mo i-parking brake yung trailer. So ngayon i-drop natin yung trailer, hindi pala trailer, airbag ng trailer. So i-drop natin. So ganito ang proseso niya na kung ganito yung mga trailer natin, trailer ng Kelsey, kailangan unahin yung i-release yung hangin ng air suspension. So dalawa yung trailer natin, dalawa rin yung ano niya, switch ng ano, air suspension. Ito. Antayin natin maubos yung ano, yung hangin bago natin i-parking brake. At saka bago natin ibaba yung landing gear. Yan. So ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung lagi kong chine-check sa ilalim ng trailer bukod sa gulong at mga stud bolt. Bukod sa gulong at stud bolt, mayroon akong chine-check dyan. Papakita ko naman sa inyo. I-apply lang natin yung parking brake. Pull to evacuate. Then i-release natin to para tumulak pa patras. Tama mo. Hindi na gumalaw. So parking brake natin. So trailer brake, trailer parking brake, tractor parking brake. Yun ang dahil ubos na, so in-apply ko yung trailer parking brake. Sunod-sunod yung mga city driver, oh. Puro loaded. Yan si Raj. Ibang lahi yan. Hindi ko alam kung anong lahi yan si Raj. Then ito si Benji. Ito Pilipino to kasi si Benji. Mga loaded. Puro coil yan, puro coil. So ngayon ibaba na natin yung landing gear. Pero papakita ko muna sa inyo kung ano yung chine-check ko sa ilalim ng trailer. Ito napaka-importante to guys na lagi natin chine-check. Bukod sa gulong
Usually, pag nagta-tire check tayo, circle check, gulong, tsaka stud bolt ang tinitingnan natin. So, ito ang isa pa pinaka-importante, lagi kong chine-check. Itong slack adjuster, di ba? Tinuro ko na sa inyo yan kung paano i-check yung slack adjuster, kung kailangan ba niya ng adjustment na or out of service na siya. So ito, papakita ko sa inyo yung brake chamber. Itong brake chamber natin, so tayo sa ilalim para makita. Itong brake chamber natin, naka-welding yan dyan. Naka-welding. Ayan. Lahat yan naka-welding dito sa ano niya, I-beam or axle niya. Naka-welding. Marami nang nangyari dyan na kumalas yan sa welding dahil ito lang ang nagpipreno sa trailer ito lang kumakapit marami na nangyari niyan, hindi lang sa Kelsey kundi pati sa ibang tracking. Kaya bilib ako sa mga kasama ko na napapansin nila na nabaklas na ito. Kumbaga laglag na ito, yung iba gumagana. Hindi naman sabay-sabay yan lahat. Hindi naman sabay-sabay lahat yan na masira. Meron lang talagang buwibigay. So bukod sa nagtitingin tayo ng gulong, stud bolt at slack adjuster, i-check nyo na rin to, tingnan nyo rin lagi. Kaya hanga ako sa mga kasama ko dito sa company na nakita nila yan. Ibig sabihin nagsi-circle check talaga sila. So kasi meron din nakita ako niya sa Facebook na tumatakbo na ibang lahi, hindi pa namamalayan, kinakaladkad na itong brake chamber. Ito, laglag na mismo, laglag na, nakatukod na ito dyan, ito sa lupa. Slack adjuster na lang, yung rod na lang ng slack adjuster ang nakakapit, tsaka itong airlines. So hindi pa rin niya namamalayan yan. Kumbaga may nakakuha, may naka-spot na concerned citizen na nakita nga laglag na yung brake chamber. So dito sa amin may nangyari yan, pero naagapan. Ibig sabihin siya mismo nakakita, driver mismo nakakita na laglag na ito o tanggal na. Tanggal pa lang sa welding, hindi pa totally nalaglag. Kumbaga may nakakapit pang konti. Yun ang importante doon. Kasi kung kumalas na yan at malaglag itong brake chamber natin, tutukod yan, kasi tutukod talaga yan, magsisimula pa yan ng sunog. Baka masunog yung dahil magbabaga na yan mag-i-spark, di ba? So yan ang isa sa lagi kong binabantayan. Ito. At saka yung nut sa sa traktor naman, ang lagi kong binabantayan yung sa traktor, yung sa suspension niya. Kasi ang suspension nito, bukod sa airbag, ito pa, ito may natanggalan na rin ako ng nut, isa na lang natira. So pag nalaglag yan, nabunot lahat, ito pag tumukod, malaking problema rin. Kaya yan, ayan, binibigay ko lang ng idea dahil nangyari sa amin. Based lang naman yan sa experience namin dito. Hindi ko naman yan magagawa ng video or magagawa ng kwento kung hindi nangyari dito sa amin. So ibig sabihin, na-experience na namin yan. Hindi man dito, na-experience ko to, na-experience ko na sabugan ng gulong, na-experience ko na tanggalan ng ilang nuts. So bali, aral, nagiging learn. So sa ibang kasama namin, na-experience namin na tanggalan ng gulong, na nalaglagan ng brake chamber, nalaglagan ng load, nagkaputol-putol yung strap, nagkapunit-punit yung tarp. So lahat yan dito based sa experience. Kaya hindi ako gumagawa ng kwento. Ito share lang para
sa mga bagong truck driver, especially dito sa amin. Share ko lang yan kasi nga ayaw natin na mangyari pa sa inyo or mangyari, kumbaga nagbibigay nga lang ako ng idea, di ba? So yan, hindi yan gawa-gawa na kwento, kundi experience talaga. So kaya ito mga yung tarp ko, isa rin nito sagana sa bungee. May portable strap, naka-strap yan para hindi lumobo. Naka-strap din ito sa dugtungan ng tarp. To, naka-portable strap. Kaya yan naman may strap dyan sa dugtungan na yan dahil na-experience ko na rin, naghiwalay ito tsaka itong tarp na ito naghiwalay sa lakas ng hangin. May napigtasan ng bungee, may natalsikan ng bungee. Yan, lahat yan sinishare ko para lang awareness or bigay lang ng tip sa mga bagong truck driver dito sa Canada. So ibig sabihin na ayaw ko nang mangyari sa inyo, kung maaari maiwasan pa, di ba? So kaya ako nagbibigay ng idea. So yun, putulin muna natin to, ibaba natin landing gear. Alam nyo pala kung bakit siya inuunak binababa yung airbag. Naka-note yan dito sa mga bagong trailer. Ayan, nakasulat yan dyan, yung attention na i-drop muna yung airbag suspension na i-drop muna, kasi kung may hangin pa ito, then binaba natin yung landing gear, di ba? Kunyari may hangin pa yan, then binaba na natin to, nakatukod na sa lupa. Pagdating ng ilang araw, mauubos yung hangin ng airbag. Dahil itong reservoir tank, meron talaga yung pinaka-breather niya, doon siya nagbabawas ng hangin. So pag naubos yan, yung hangin, tapos yung landing gear natin nakatukod na sa lupa, mahihila ngayon yung landing gear. So yan ang tinatawag na bend the law. Mabibend yung landing gear natin. Kaya unahin talaga. Marami na rin yan nangyari dito, marami na experiencado na namin. Dahil yung siguro yung iba hindi nakalimutan o ano, kasi marami, hindi lang Pilipino dito ang bago, may mga bagong puti rin na truck driver, hindi lang Pilipino dito ang bago. Kaya hindi natin alam, hindi ko alam kung sino ang nakakabaluktot ng problema rin kasi yan, pag bumaluktot yung tayo rin mapupurwisyo kung paano itaas yan, di ba? So abala sa atin yan. Kaya tips lang, paalala lang, unahin pag drop yung airbag suspension ng trailer bago natin ibaba yung landing gear. Alright, so sana wag nyo masamain itong ginagawa ko. Kung alam nyo na yan, good para sa inyo. Share lang tayong nalalaman para sa mga bago dito. Kasi syempre walang airbag or ilan lang ang may airbag suspension na trailer sa atin. Kaya para yan, tulong na rin yan natin sa mga kababayan natin na papunta dito sa Canada. Pero hindi lahat ng trailer ganyan, ha. Hindi lahat ng trailer dito ay automatic slack adjuster. Hindi rin lahat ng trailer ay airbag suspension. Meron ding molye pa rin na luma. So yun, so hanggang dito na lang tayo. Ingat at takbong pogi lang. Ito pa isang tips ko guys sa mga kasama. Itong landing gear binaba ko, pero may 1 inch pa yan. Ayan, 1 inch pa yan. So kailangan pag nagputol tayo ng trailer, iwanan nyo ng 1 inch. Dahil itong airbag natin, idadrop naman natin yan pag nahugot na siya sa pin. Sa kingpin niya, pag nahugot ng konti,
Abante lang tayo ng 1 foot. Abante tayo ng 1 foot, din i-drop yung airbag suspension. Para ano, alam niyo bakit na iniwanan namin ng 1 inch yung ano, yung pagbaba ng landing gear? Para pag hook up ng bagong truck na maggagamit na ito or sa salpak na ito, hindi siya mamumwersa or hindi lalagpas yung ano, hindi lalagpas yung fifth wheel. Kasi pag mataas yan, mataas itong putol, tapos nakasanayan namin na binababa yung airbag suspension, may posibilidad, may nangyari na na lumagpas yung kingpin sa fifth wheel. So delikado yon. Kailangan mag-iwan tayo ng 1 inch at saka hindi babaluktot ito. Hindi magbe-bend ito pag pinwersa natin sinalpak yan. So pag salpak ng truck and trailer, aangat na rin yan ng 1 inch na kagaya niyan. So aangat siya, hindi pwersado na mababaluktot ito. Kasi kung sagad sa flooring, pag salpak, gagalaw yan magbe-bend, gaganon, parang sisiso. Yun ang dahilan na magbe-bend itong ano, landing gear. So isa rin yan sa ano, yan based sa experience at based na rin sa sinabi ng may-ari na si Jim Clooney, di ba? So sila may-ari, mas matagal sila na gumagamit ng trailer, mas alam nila dahil sila ang may-ari, sila ang ano niyan. So yun lang ang share ko.